Hello, I'm one of the students ng grade 12 ICT 1A. And yung video na to is dedicated para sa research project namin. So, yung video na to is, yung lesson na didiscuss namin is about sa Java Scanner. And napili namin itong lesson na to kasi marami rin yung naguluhan dito sa amin, sa section namin. And gusto rin namin i-explain sa mga students rin kung ano yung mga naguluhan kami and yung mga solution doon. So, bago nyong panoorin to, dapat alam nyo na yung data types, yung mga basics nung pinaka pag-code. And baka before nyo itong pag-aaralan, napag-aralan naman na kung paano mag-code sa NetBeans, paano gumamit ng mga basics sa Java sa NetBeans, and yung mga codes doon. So, punta tayo sa NetBeans. Okay. Okay. So, yung Java Scanner, ginagamit lang natin ito para magkaroon ng interaction. For example, tatanungin tayo ng program. Let's say, tatanungin lang tayo ng program. So, alam niyo na rin to. System out, print lang. Then, what is your name? Then, colon. Yun lang. So, sa NetBeans, yung shortcut ng run is F6. Okay. And, yan. Tatanungin lang tayo ng program ng what is your name. Hindi tayo makapag-type. Okay. So, yung scanner, ina-allow tayo nito na makapag-type dun sa terminal natin. Okay. So, let's see. Yan, meron na tayong what is your name. Gusto nating lagyan ng interaction. Para magkaroon tayo ng scanner, kailangan natin mag-import. So, after nung package, palagi nyo makikita yan sa ComLab or sa NetBeans ninyo. After nung package na to, maglalagay lang kayo ng import java util net scanner. Capital yung S. Then, colon. Yun. So, ibig sabihin yan, ba nun, magkakaroon ng interaction? Hindi. Magiging useless to. May kailangan pa tayong ilagay. So, before nung system out print line ninyo, maglalagay lang kayo sa taas nun. Kasunod nung public static void ninyo. Ng scanner. Tapos, after nitong scanner na to, pwede nyo siyang pangalanan. Baka na-discuss nyo na rin yung about sa int, yung mga data type. System int. Yan. So, pwede nyo pangalanan yun, di ba? Ganon din sa scanner. Yan. So, scanner, kahit anong pangalan. Let's say SC. Yun yung pangalan ng scanner natin. So, after nun, equal sign, dash new scanner. Tapos, step in lang. Yan. So, hindi na to useless. Ito na yung useless kasi hindi pa na natin nagagamit yung mismong scanner. Okay. So, yun nga, meron na tayong question, pero program lang yung nagsasalita. Gusto natin magsalita rin tayong mga user. So, lagyan lang natin ng string.
Ano ba yung value ng mga string? Mga words or letters. Yan. So, pangalanan natin ng name. Equal sign. Tapos, next is SC. Yung pangalan ng scanner natin. Dot. Next. Tapos, parenthesis lang. Yun lang. Itong block of code na to, or yung line ng code na to, is magra-run siya ng mga program na i-allow tayong user na mag-type doon sa terminal. Try natin. So, kapag nag-run kayo, or tayo, yung lalabas, ito yung terminal. Yan. So, yun, meron ng question. And, inaalam na tayo mag-type. Ay, nawala. Nawala. Ayun, inaalam na tayo mag-type. Let's say, yung pangalan mo is Jason. Okay na. So, yun. Yung scanner, ganun lang kadaling gumamit. Pero, paano naman kung gusto natin tanungin tayo nung program na anong age tayo? So, yung data type natin doon is int. Dahil yung data type na int, nagkaroon lang yun ng value na numbers, full value, full number. Mga whole numbers. So, let's say, tapos natin tanungin tayo nung program ng what is your age? So, int age equals symbol, pangalan ng scanner natin, tapos next. So, imbis na next lang, lalagay tayo ng int. Kasi, yung binabasa lang nito, string lang. So, hindi pwede dyan yung mga numbers. Hindi gagana. Try natin. Tanggalin muna natin itong what is your name. So, dun sa code natin, nilagay natin int. And yung int, value lang niya is numbers. So, paano pag nilagay ko 20? Type of string to. Kasi may value siyang puro word siya. So, enter natin. Bawal. Pero kapag numerical or full number yung nilagay natin, say 20. Okay. So, ganun lang kadali. Yeah. So, next. Bigay pa tayo ng iba. What is your last what is your favorite music? So, tinatanong ulit niya, favorite music. So, string lang ulit yun. So, string, music, equals S, yung pangalan ng scanner, next lang. Ayan. So, ganun lang kadali gumamit ng scanner. Paano naman kung gusto natin yung input ng user is nasa isang sentence, hindi ganito. Classical. Hindi lang ganyan. Gusto natin iisa, may sentence na sinasabi your name is Jason and your age is 19 and your favorite music is classical. Paano natin gagawin? Yan, mag-sys out lang tayo. System.out print line. Yan. So, gagawa lang tayo ng sentence. So, sasabihin natin,
So your name is, then plus sign, symbol, then yung name. Ito. Although wala tayong value sa name, dahil ibibigay ng user yung value ng name natin, ilalagay lang natin yun. Try natin kung gagana. So, then age is age. So, i-read niya lang kung ano yung binibigay ng user. Then, ayun lang. So, kapag niran natin, punta tayo sa terminal. So, yung pangalan natin, session. Session. Yun. Tapos yung age natin, 18. Favorite music, classical. Yung. So, ganun lang kadali. Additional lang tong nilagay ko. Para makita ninyo kung ano ba yung ginagawa ng scanner. So, in conclusion, ginagawa ng scanner is nag-ask siya ng question sa user. Tapos, kaya niya gather ng mga value. Tulad ng nangyari dito. Sa age, name, tsaka music. Kasi minsan ginagawa natin, ganito lang. Ganito lang minsan ginagawa natin. Minsan ginagawa lang natin, nagbibigay agad tayo ng value. Hindi tayo nag-ask dun sa user. Let's say, ganito yung minsan ginagawa natin sa pinaka-start. So, lagyan natin ng value yung name. Say, ulit. Tapos yung age natin, nag-given agad. Ayan. So, 18 or 19. Tapos system out. Then, lalagay lang natin ulit. Name is yung age is ayun, ganun lang. So, sa paggamit natin ng scanner, hindi tayo mismo yung nagbibigay ng given or ng mga value. Kundi, nag-ask tayo. Baka gagamitin ninyo to sa paggawa ng, let's say, bangko. Ganun. Parang magkakaroon ng mga equation na kailangan ninyo, na kailangan ng user na input. And so, doon lang natatapos yung lesson na to. Thank you.